everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nasa malayo, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. At sa inyong lahat po, welcome kayo dito lahat sa YouTube channel natin. Sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs at live na meron tayo dito sa YouTube channel natin. Huwag niyo rin pong kalimutan, bisitahin ang ating Facebook page. And for those donors at magdo-donate sa mga charity events natin, Abag ng Pag-asa at pamimigay ng aginaldo sa Kapaskuhan, please send the screenshot of proof of donation. Whether sa GCash kayo or nag-bank transfer kayo, picture nyo yan, isend nyo po sa Franz Byron na Facebook page po natin para ma-acknowledge ko naman po kahit pa paano. On this vlog, pag-uusapan natin ang Feng Shui sa Hungry Ghost Month. Pangalawang topic natin ito. Nagsimula tayo kagabi, pinag-usapan natin ang malalim na dahilan, the history, ang pinagmulan at iba't ibang paniniwala tungkol sa Hungry Ghost Month. Kasi, at least alam nyo, if you are going to offer food, magsisindi kayo ng insensong kandila, alam nyo yung rason. Alam nyo yung malalimang dahilan nito. Because you were here, listening to me, understanding really the deeper understanding or mas malalim na pag-iintindi sa Hungry Ghost. Ngayong gabi naman, ibibigay ko po, unang bahagi pa lang ito ng dapat at hindi dapat gawin kasi may part 2 pa tayo nito. But I'll always give ang kompletong gabay sa mga dapat at hindi dapat na gagawin natin sa panahon mismo ng Hungry Ghost Month. Unang bahagi pa lang ito. August 13 ngayong taon magsisimula ang Hungry Ghost Month. Ang pinaka-peak, ibig sabihin, lahat sila nakatawid na dito sa mundo natin. Pinaka-peak, pinaka-maingay, and the negative energy is so intense. That's August 27. At ito'y magtatapos September 10. Sa loob ng isang buwan, ang enerhiya ng ating mundo ay biglang magbabago. Hihina po ang yang energy at mas lalong lalakas ang yin energy. Ibig sabihin, magiging disbalance. Kung ikaw ay naniniwala and you are practicing Feng Shui, alam mong ang balanse ay ang susi ng maayos na buhay. Ngunit paano tayo mananatiling balanse sa isang buwan na talagang nakatilt patungo sa medyo dark side ang enerhiya? Medyo heavy ang energy. Kaya narito po ang kompletong gabay sa mga dapat at hindi dapat gagawin sa Hungry Ghost Month. Bawat eksperto ng Feng Shui ay nagsasabi nito. Ang ikapitong lunar month, ayon sa Chinese calendar, ay hindi katulad ng ibang buwan. Ito ay ang buwan kung kailan, this is the month, kung kailan ang balanse sa pagitan ng yin at yang, ang dalawang puwersang bumubuo sa lahat ng mga bagay at bumabalanse sa universe, ay nagiging labis ang pag-tilt patungo sa yin energy. Ang yin at yang sa konstekto ng Ghost Month po, para mas maintindihan niyo po yung sinasabi ko. In the philosophy of Feng Shui, ang yang ay kumakatawan sa liwanag. Ulitin ko yang, ibig sabihin liwanag. Init, buhay, at kilos. That's the energy. Ito yung enerhiyang nagbibigay buhay sa mundo ng mga buhay. Ang yin naman, sa kabilang dako, ay kumakatawan sa dark side, kadiliman, lamig, katahimikan, lungkot, at ang mundo ng mga yumao o patay. Sa normal na buhay, kailangan nating balansehin ang dalawang ito. Hindi pwedeng masyadong malakas ang yang, kasi magiging agresibo tayo. Sobrang agresibo, sobrang mainitin ang ulo, sobrang ang emosyon. Ngunit, hindi rin pwedeng masyadong malakas ang yin energy dahil magiging sobrang tahimik, sobrang walang buhay, sobrang malamig ang emosyon, walang emosyon, wala lahat, di ba? So, dapat balanse lang. Sa Ghost Month, dahil bukas ang pintuan ng kabilang buhay, umaapaw ang yin energy sa ating kapaligiran. Humihina po ang yang na kadalasang panangga natin sa yin.
Ito ang dahilan kung bakit mas madaling maramdaman ng ilang tao ang pagkabalisa, hindi pantay na or unrested, hindi makatulog ng maayos, kulang ang pahinga o kakaibang pakiramdam sa panahong ito. Hindi ito basta-bastang pakiramdam lamang. Ayon sa mga eksperto ng Feng Shui, ito ay direktang epekto ng pagbabago ng enerhiya sa ating paligid at sa ating kalikasan. Kaya ang layunin ng lahat na gagawin natin na mga cure at proteksyon sa buwan na ito ay pinasimple natin. Panatilihin ang sapat na yang energy sa ating paligid upang hindi tayo maging madaling target o lapitin ng negative energy. Nasa listahan natin, nandito na tayo sa mga dapat at hindi dapat gagawin. Magsindi o mag-apoy tayo ng insensong kandila tuwing umaga at tuwing gabi. Depende, kung may available time kayo sa umaga, you can do it in the morning. Pero kung pag-uwi na galing sa trabaho, dahil nagmamadali sa umaga, you can do it on the night time. Ang insenso ay hindi lamang para sa pag-aalay. Ang usok nito po ay tradisyonal na naglilinis ng enerhiya sa ating paligid, sa loob at labas ng ating tahanan. Sa umaga, ito ay nagpapasimula ng malinis na araw. Sa gabi naman, ito ay nagsisilbi ng panangga laban sa negative energy habang tayo ay natutulog. Yan po ang kadahilanan kung bakit nagsisindi tayo ng insensong kandila. And of course, on a normal day na hindi ghost month, we are offering it to our gods and goddesses. We are offering it to the cosmic and the universe. We are offering the incense na liwanagan, bigyang liwanag yung dadaanan natin, tatahakin natin sa ngayong araw. May ganon ang interpretasyon yon. Pero during the ghost month, yun po, ang insenso, ang usok nito ay pinalilinis ang enerhiya sa ating paligid. At kung gabi naman, nagsisilbing panangga ito habang tayo'y tulog na hindi tayo didistorbuhin ng mga gumagalang mga kaluluwa. Pangalawa ay mag-alay tayo ng pagkain sa labas ng ating mga tahanan. Ito ay isang paraan ng pagtugon sa gutom ng mga, kaya tinatawag nating hungry, di ba? Mga gutom na nagliliwaliw na kaluluwa sa ating paligid. Sa pamamagitan ng pag-aalay, hindi lamang ipinapakita natin ang ating habag, ang ating awa, kundi pinananatili rin natin na payapa ang enerhiya sa paligid ng ating tahanan. So, offering is also, we appease the negativity na dala ng mga hungry ghosts na ito. Yung mga gumagalang mga ibang elemento, ay magdadala at nagdudulot sila ng bigat ng enerhiya, sakit, disgrasya, and all. And we wanted na hindi tayo tatamaan nito. We wanted na protektado tayo nito. That's why we offer it to them sa labas ng ating tahanan. Hindi po sa loob, kasi hindi natin sila papapasukin sa loob. Kaya sa labas lang dapat tayo mag-aalay. Sunod ay panatilihin nating maliwanag ang ating bahay. Switch on sa labas at sa loob. Bago mag-hungry ghost, palitan ang mga sirang bulb. Kung may mga bulb kayo on the poste ng fence ninyo, make sure it's well lighted. From 6, pag-apak ng dilim, 6 or 6:30, simulan nyo ng pailawin yan hanggang madaling araw. At, syempre, pag liwanag na, you turn it off. Siguraduhin natin ang labas ng ating tahanan, front and back, at sa loob, ay panatilihin nating nakailaw during the dark time, during the gabi. Ang panatiling maliwanag o ang pagpapanatiling maliwanag ang labas at loob ng ating bahay ay pag-a-activate ng yang energy. Sa gabi, iwasang tumira, tumambay, at manatili sa madilim na sulok, madilim na kwarto, madilim na bahagi ng garden, sa ilalim ng mga puno na madilim. Bagkus, panatilihing bukas ang ilaw kung maaari. Lalo na sa mga lugar, sa mga sulok-sulok na madilim kadalasan. Pwede nyo po itong gawin, ang mag-display ng salt lamp o maglagay ng mga pulang ribbon. Ang pagdi-display po ng salt lamp at paglalagay ng mga pulang ribbon at pulang mga palamuti
If you have Himalayan salt lang, pwede nyo itong gamitin. Ito'y nagbibigay ng mainit, malambot na liwanag na nagpapalakas ng yang energy. Tumutulong palakasin ang yang energy. Ang kulay pula ay tagataboy. Tagataboy ng negative energy. Ayon sa feng shui o batay sa gabay ng feng shui. Maganda ilagay ito sa mga sulok kung saan alam mong negative ang energy. Walang masyadong tao, walang masyadong activity sa sulok na iyan. And I would advise everyone as well, you can also tie a red pulang ribbon on your fence, sa labas ng fence, hindi sa loob. And sa inyong mga sasakyan para iwas disgrasya. Mapamotor man ito, mapa 4 wheels naman ito o bisikleta, talian po ninyo ng pulang ribbon. Mainam din po na magdasal at magpasalamat. Ano man ang ating relihiyon, ang taus-pusong panalangin, pagdarasal, at pag-aalay at pagbibigay oras sa may kapal ay nagpapatibay ng ating spiritual na panangga o shield sa ating paligid. Hindi kailangan maging komplikado ang pag-aalay ng dasal, ang pagpapasalamat. Ang pagpapasalamat kada gabi bago matulog, ang pagdarasal bago matulog sa gabi, at pagkagising sa umaga ay sapat na. Pagbisita sa mga simbahan, pag-aalay ng dasal, bago ka umalis, pagkadating sa bahay, mag-alay ng pasalamat para sa safe na pagbibiyahe pa uwi, that itself is more than enough. Simpleng pagdarasal. More than enough. Habang nasa biyahe tayo, magdarasal. Habang nasa trabaho tayo, on break kayo, you offer a prayer. That itself is a powerful shield para hindi tayo matamaan or hindi tayo kapitan ng negative energy sa ating paligid. May mga ritual na sinusunod tayo na pinasa-pasa na ng ating salinlahi galing sa ating mga ninuno. Kung ang inyong pamilya ay may tradisyon ng pag-aalay sa inyong mga ninuno, those mga mahal ninyo sa buhay, your great-grandparents, your great-grandparents na yumao na, you go to the cemetery, nag-aalay kayo, nagpapadasal kayo, you repaint yung nicho, you offer food, you offer a candle, sundin ito ng buong puso. Ang paggalang sa mga nauna sa atin ay isa sa pinakamalakas na proteksyon na maaari nating gawin. So, yung pag-alala sa kanila, that's one. Paggalang sa kanila at the act of remembering them is the act of loving them as well. Na hindi natin sila nakakalimutan at kahit nasa kabilang mundo na sila, pinararamdam pa rin natin na mahal natin sila. Isa sa gagawin natin ay ang pagsusunog ng Josh paper or Zoan paper or perang papel para sa mga namatay. Ang tradisyong ito ay pagpapadala natin, parang nagbibigay tayo ng pocket money sa kanila. Nagbibigay tayo ng allowance o suporta sa yumao nating mahal sa buhay. Isa itong paraan ng pagpapakita na hindi natin sila nakalimutan. So, we are going to do the same thing. So, for those who will register about this, I will be announcing magkano yung donation ninyo or sponsorship para maisali yung mga mahal ninyo sa buhay. So, yung makakasali lang dito are those, again, who will be sponsoring. I'll be announcing that one next week po. Next week. Kasali rin po sa isang malakas na proteksyon natin ay ang pagsimba, pagpunta sa templo, o ano man ang tawag sa bahay dasalan na meron kayo, kung ano man ang relihiyon ninyo. Dahil ang mga banal na lugar na ito ay may likas na malakas na spiritual na proteksyon. Ang regular na pagbisita sa panahong ito, during the Hunger Ghost Month, ay nagdaragdag ng sariling panangga, ng sariling proteksyon. So, hindi nasasayang yung pagsisimba ninyo, pag-aalay ng konting dasal, pag-aalay ng konting oras sa Panginoon, sa bahay-sambahan, will actually add on a protection shield para sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. At kailangan din po natin na ayusin ang bahay bago pa magsimula ang Ghost Month. Diba, sinabi ko na sa inyo kanina, ang mga sirang bulb o anumang kailangang i-renovate kasi bawal lang magpupukpok ha. Bawal lang magpupukpok on the Hungry Ghost Month. So, ayusin ang bahay bago pa magsimula ang Ghost Month. Kumpletuhin ang lahat. Isaayos ang lahat, i-renovate bago mag-August 13. Kapag nagsimula na kasi ang buwan ng Hungry Ghost, huwag ipagpatuloy ang malakihang ginagawang renovation.
But if it's a construction of a building or a house, kasi nakakontrata kayo, di ba, with your contractor, go on. Basta hindi lang magsisimula on the Hungry Ghost. Kung nakasimula na kayo ngayon, and then that's fine, okay? Huwag lang paabutin ng dilim yung pagpupukpok at yung ingay ng mga mixing cement mixer, yung mga equipment na iyan. Isa sa dapat nating alalahanin at dapat nating gawin during the Hungry Ghost ay ang pag-iingat sa pananalita natin, lalong-lalo na tuwing gabi. Iwasan na sisigaw tayo, iwasan na pasigaw yung pagtawag natin ng pangalan, iwasan natin magmura o magsalita ng masama sa ibang tao. Naniniwala ang mga matatanda na pinasa na ngayon sa atin at pinapractice ng karamihan na ang negatibong salita ay may kapangyarihan makaakit ng negatibong enerhiya, lalong-lalo na mabigat ang negative energy sa panahong ito. Ibig sabihin po, sabi ng lola ko noon, susundan kayo sa loob ng bahay, susunod papasok sa loob ng inyong bahay ang mga hungry ghost kung naririnig kayong nagbubulyawan, nagmumura, yon. Matatandaan nila kayo, you catch attention to them. Kaya, para iwas kuha ng attention sa kanila, wag na wag kayong sisigaw, magmumura, yung tatawag kayo ng pangalan ng pasigaw, Alex! You shout the name, lalong-lalo na sa labas. Don't, okay? Wag na wag. Instead, maging maingat tayo sa ating pananalita. Maging malumanay at be respectful. Salamat to. Andito na tayo sa mga hindi dapat gawin on or during the Hungry Ghost. Unang-una, iwasan nating lumabas. Inform the kids, inform yung mga bata na wag na maglalaro pag umapak na yung 6 or 6:30 in the evening. Wag nang lumabas ng gabing-gabi na. Ang oras mula hating gabi hanggang madaling araw ay itinuturing po na pinakaaktibong oras para sa mga ligaw na kaluluwa. Kung may iwasan po, panatilihin ang inyong sarili sa loob ng mga bahay ninyo sa mga oras na ito. Ngayon, for those na siyempre may mga night shift, magjo-duty sila, magtatrabaho sila tuwing gabi, I would advise na never turn back kung may tatawag sa inyo o may sisit-sit or who would shout your name, yung pagtawag sa inyo ay pasigaw. Never turn your back. Huwag titingnan na. Huwag niyong titingnan. And at the same time, magbaon kayo ng pouch, red pouch, na may nakabalot na asin sa loob nito at ilagay niyo sa pocket. Yung rock salt, hindi yung powdered salt. Yung rock salt. Or either on your bag. At yung mga bag ninyo, girls or boys, lagyan ninyo ng ribbon. Talian ninyo ng ribbon. And that will protect you po from the negativity of the night na papunta kayo sa inyong mga trabaho. Huwag magtatayo or magsisimulang mag-construct ng inyong tahanan o magre-renovate. Unang araw ng renovation ninyo nasa loob ng Hungry Ghost na month. Huwag na huwag po ha. Ang pagbubukas o pagbubungkal ng lupa o pagtitibag o pagbabago ng estruktura sa panahon ng Hungry Ghost month ay distraction. You are creating a destructive energy. Huwag maglilipat on Hungry Ghost month. Pwede before August 13 o di naman kaya pwede rin after na ng Hungry Ghost pagkatapos ng September 10. Okay? Pwede nyo nang gawin yon. Iwasan din po na mag-swimming sa dagat o sa ilog. Lalong-lalo na kung gabi ha. Ang tubig po kasi ay puro na yin element at naniniwala ang mga matatanda na dito nananatili ang mas maraming bilang ng mga kaluluwa sa panahon ng Hungry Ghost. Kaya mas mainam munang lumayo sa mga malalim na tubig, body of water. Uulitin ko, lalong-lalo na yung papunta ng dilim, dapit hapon hanggang sa gabing-gabi na, iwasan na yung magna-night swimming kahit sabihin pa natin na swimming pool yan. Kasi kadalasan, ma-observe ninyo, maraming disgrasya ang nangyayari sa dagat, sa tubig, sa ilog, o sa swimming pool during Hungry Ghost. Iwasan din po natin na titingin tayo sa salamin tuwing gabi.
lalong-lalo na kung malalim na ang gabi at magme-makeup pa tayo, may paniniwala ang salamin ay portal o pintuan sa pagitan ng dimension ng mga patay at nating mga buhay. Kaya iwasang tumingin sa salamin, lalong-lalo na pag gabing-gabi na. And also, if you have a mirror na malaki, pag gabi na, cover it. Cover it with towel or robe, basta tabunan ito ng kortina. You cover it every night. On the daytime, okay lang yan. Pero pag apak ng dilim, you cover it. Lagyan nyo na ng kortina. Huwag din pong magwi-whistle sa gabi. Sa tradisyon, ang tunog ng paghuhuni o whistle ay pinaniniwala ang tinatawag mo ang mga kaluluwa. Yung mga kaluluwang ligaw ay kusang lalapit. You are very attractive to them dahil sa pagwi-whistle mo. Okay? Iwasan yan. Even yung gagamit kayo ng pito, yung ginagamit sa sports, iwasan din nyo yan, ha? Because you are catching the attention from the hungry ghost. Huwag din po kayo magsasampay o magsasabit ng mga damit sa labas. Diba? Yung mga towel natin, ay pagkatapos nating maglabas, syempre, isasampay natin sa labas kasi gusto nating matuyo agad. During the hungry ghost, ipasok nyo na lang. Pag apak ng alas 5 ng hapon, ipasok nyo na. Ibalik nyo na lang muli during the daytime. During may init, okay? Basta during madilim na, ipasok nyo na sila, okay? Ang mga damit kasi na nakasampay sa gabi ay pinaniniwala ang inaakit ang mga kaluluwang gustong sumubok magsuot nito. Kaya, mas mainam itong itago sa loob ng inyong tahanan. At pag hinawakan nila ito o sinuot nila ito, hindi naman ito mawawala. Andyan pa rin yan nakasampay. Pero, ang epekto nito ay doon darapo sa taong susuot, yung taong buhay. Kadalasan, ang mga taong nakapagsuot ng mga damit na pinaglaruan o ginamit ng mga hungry ghost, sila naman po ay nagkakasakit. Kaya iwasan nyo pong mag-iiwan ng sinampay sa labas ng inyong tahanan. Huwag din po kayong kakain ng mga alay na pagkain sa labas. Baka mapagtripan ninyo o yung mga bata. May mga candies dyan, may mga juice na nakabotelya o bottle juice or soft drinks na hindi pa binuksan. Ay malinis to kasi hindi pa binuksan. Huwag na huwag po kasi yan ay hindi para sa inyo. Purposely nakalagay yan because alay yan. Kung makakita kayo ng mga pagkain na inalay sa gilid ng kalye, sa harapan ng tindahan, iwasang kunin o kainin ito para ito sa mga spirito at may espiritu na nagmamay-ari niyan. Pag ginalaw mo yan, definitely susunod yan sa iyo pa uwi. Huwag kang magtuturo sa ilaw o sa kandila na inalay. Ang pagtuturo po gamit ang daliri sa mga alay ay tinuturing na kawalan ng respeto sa mga kaluluwang inaalayan natin ng insinsong kandila o ng mga pagkain na yan. Kaya iwasan yung pagtuturo. Huwag din po tayo magsisimula ng bagong negosyo o gagawa tayo ng malaking desisyon, lalong-lalo na kung malakihang pera, malakihang event during the hungry ghost. Ang ghost month ay hindi ang oras para sa paglalagda ng mga malakihang kontrata, pagbubukas ng mga negosyo, o gagawa kayo ng mga malalaking pagbabago sa inyong buhay. Hintayin nyo muna nating maging matatag ang enerhiya, maging balanse ang yin at yang energy. Papatapusin muna natin ang Hungry Ghost Month bago tayo gumawa ng mga malakihang hakbang, magsimula ng mga bagong negosyo o malakihang desisyon. Din po tayo o iwasan din po natin na maghahakot, okay? Maglilipat ng mga kagamitan natin. Ang biglaang paglipat ng mga kasangkapan sa panahon ng Hungry Ghost ay tinuturing na pagkagambala ng enerhiya na tumatakbo o gumagalaw sa loob ng ating tahanan na maaaring magdulot ng kaguluhan, away, at hindi pagkakomportable ng mga tao sa loob ng inyong tahanan. So if you're planning to do a general cleaning, wag muna. Kasi it is during the general cleaning, di ba, na ginagalaw, nagre-rearrange tayo ng inyong tahanan. Ano ang mga gagawin natin pagkatapos ng Hungry Ghost?
isa sa mga may advice ko sa inyo ay ang paglilinis, general cleaning, and rearranging your things para walang maiwan na hungry ghost dyan sa loob ng inyong tahanan. Iwasan natin na mag-ingay ng napakalakas. Iwasan natin magpaiyak ng bata o umiyak tayo mismo yung iiyak ng labis na humakagulgol, lalong-lalo na kung gabi. Ayon sa paniniwala, ang matinding emosyon, lalong-lalo na yung lungkot at galit, ay nakakaakit ng atensyon ng mga kaluluwang nasa paligid natin, yung mga lagalag na kaluluwa. Kaya, iwasan natin ang mga ito. Po ito, muli magpapasalamat tayo sa accomplishment natin dahil sa tulong ninyo na pagtagumpayan natin ang pamimigay natin ng school bags sa mga gusto pong mag-donate. Andyan sa screen po yung RCBC Peso account natin, BPI Peso account at GCash account natin. Sa